March 22, 2020, sa isang apartment building malapit sa ospital, nagbara ang drainage ng isang residente sa ikalawang palapag. Nagpatawag to ng tubero at nalamang napakaraming giniling na karne pala ang dahilan ng pagpapara. Habang kinukuha ng tubero ang mga giniling na karne mula sa tubo, nakakita sila ng isang daliri ng tao. Nangyari ang insidente sa Yulin City sa Guangxi Province. Si Li Fingping ay isang nurse sa Yulin Hospital na isinilang noong 1995 sa lalawigan ng Guangxi. Panganay siya sa 4 na magkakapatid. Bata pa siya nang magkasakit ang kanyang ina at habang buhay nang nangangailangan ng paggagamot, kaya't hindi na rin ito makapagtrabaho para kumita ng pera. Tanging ang kanyang ama na lang ang kumakayod para maitaguyod ang pamilya. Nakatira sila sa isang maliit at sirasirang bahay na may napakasimpleng kasangkapan. Maagang namulat si Ping sa kahirapan, tumutulong siya sa kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Para mabilis makapagtrabaho at kumita ng pera, para may pangdagdag sa gamutan ng kanyang ina, nagpasya si Ping na wag nang magkolehiyo at sa halip ay piniling mag-aral ng nursing sa vocational school. 2017, pagkatapos ng graduation, nakapasok si Ping sa Yulin Hospital sa pamamagitan ng school recruitments. Para sa mga bagong nurse sa nasabing ospital, kailangan munang magsanay sila sa lahat ng departamento sa loob ng 3 taon bago maging regular sa trabaho. At sa loob ng pagsasanay na to, tatanggap sila ng buwanang sahod ng humigit kumulang 3,000 RMB o mga nasa $450. At pag naging regular naman, aasahang tataas ang kanilang sahod at magiging 8,000 RMB o mahigit kumulang $1,200 buwan-buwan. Umupa na rin si Ping ng isang maliit na bahay paupahan malapit sa ospital sa halagang $50. Dahil sa abalang schedule sa ospital, halos hindi na rin siya nakakauwi sa kanila, liban na lang pagbagong taon. Isang araw noong June 2018, habang nagtatrabaho ng panggabi sa ospital, nakikipagkwentuhan si Ping sa isa sa kanyang mga kasamahan na siyang nagrekomenda naman sa kanya ng isang mobile game na Lucky Airship, isang larong sugal sa online. Agad na dinownload ni Ping ang laro at pagkatapos na ma-install, nalaman niyang hindi naman pala ito nangangailangan ng ID o cellphone number para makapagrehistro. Maaari kang tumaya kaagad at makapaglaro. Wala ring limitasyon ng taya, pwede kahit magkano. Sa simula, halos lahat ay madalas na manalo. Pero hindi naman ibig sabihin nakikita talaga ang mga naglalaro nito. Maaari lang tumaas ang posibilidad na manalo kung patuloy silang tataya at maglalaro. Ang kaibigan naman ni Ping na nagturo sa kanya sa nasabing laro ay maliit lang naman kung tumaya. Pero nung minsang natalo to ng 100 RMB o mga nasa $15 sa isang round, agad nitong ini-uninstall ang laro. Pero si Ping nalulung ng husto at hindi na mapigilan ng paglalaro. Matapos maubos ang sahod sa pagtaya, nagsimula siyang manghiram ng pera sa kanyang mga kasamahan gamit ang dahilan na kailangan ng kanyang ina ng pambili ng gamot sa cancer o kaya naman ay pambayad niya para sa pagsusulit sa paaralan. At nangangakong agad niya ring ibabalik ang pera na madalas rin naman niyang nababayaran kaagad. July 2019, nag-alok ang Bangko ng China sa mga kawani ng Yulin Hospital ng pautang na 300,000 RMB o mga nasa $44,000. Nakisuyo naman si Ping sa kanyang mga kasamahan na tulungan siyang makapag-apply para sa pautang. Pero tumanggi ang mga matatandang nurse, gayunpaman, 2 nurse ang sumang-ayon na tumulong sa kanya. At hindi siya pinilit na makapagbayad kaagad. Dahil sa alam ni Ping na naghihirap din ang kanyang pamilya, hindi siya humihingi ng pera sa kanyang mga magulang. Nang lumaki na ng husto ang kanyang pagkakatalo sa sugal, bumaling naman siya sa mga nagpapautang ng pera online. At sa loob lang ng 6 na buwan, 4 na platform na ng mga nagpapautang online ang kanyang mga nautangan. At karamihan pa sa mga to ay may matataas na interes na umaabot ng 36% na tubo kada taon. Pero para kay Ping, numero lang ang pera pagdating sa pagsusukal. Habang tumatagal, mas lalo siyang nalulong at hindi na makontrol ang sarili. Minsan gumagastos siya ng 10,000 dolyar kada araw sa pagtaya ng nasabing laro at natatalo ng $10,000 sa isang round. Pero may pagkakataon din naman na nananalo siya ng kaunting pera. Ang pinakamalaki niyang panalo ay umabot ng $15,000 sa loob lang ng isang araw. At sa loob ng isang taon, gumastos na si Ping ng halos 2.9 million RMB o humigit kumulang $430 sa pagtaya lang sa larong ito. Sa mundo ng paglalaro online, gumagastos si Ping ng libu-libong dolyar o
o kahit 10,000 dolyar sa pagtaya sa laro araw-araw. Pero sa totoong buhay, patuloy pa rin siya nakatira sa inuupahan niyang bahay na tig $50 kada buwan. Matagal pa nga siyang nag-alinlangan bago bumili ng refrigerator at sa wakas ay gumastos ng $50 para makabili ng ref sa Taobao. October 2019, wala nang mahiraman ng pera si Ping, madalas na rin siyang iniipit ng mga kolektor ng kanyang mga nautangan online. Kaya't bumaling siya kay Dr. Luo Ping, ang Deputy Director ng Orthopedic Spine Department kung saan siya nagtatrabaho. Si Dr. Luo na 51 years old ay may anak na babae sa high school at nagmamaneho ang doktor ng BMW SUV papuntang trabaho. Madalas sabihin ng mga tao sa ospital na mayaman si Dr. Luo, kaya't nagpadala ng mensahe si Ping sa doktor gamit ang WeChat. Nagtatanong kung pwede ba siyang humiram dito ng $30,000. Pumayag naman ng doktor pero sa kondisyong susundin ni Ping ang anumang kanyang hilingin. Isang araw nakipagkita si Dr. Luo kay Ping sa isang mamahaling hotel 2 kilometro mula sa ospital. Pagpasok ni Ping sa silid ng hotel, nakita niyang nakahubad na ang doktor at nakahiga sa kama. Dahil sa inis, sinubukan niyang umalis pero hindi pumayag ang doktor at pinilit siyang makipagtalik sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap si Ping ng $7,500 mula kay Dr. Luo. Matapos makuha ang pera, sumulat si Ping ng IOU kay Dr. Luo. Pagkatapos nun, bagamat ayaw niya talaga, pumupunta pa rin si Ping sa hotel para makipagkita at makipagtalik sa doktor ng ilang beses. Noong unang bahagi ng March 2020, sa wakas ay natanggap na ni Ping ang buong $30,000 na hiniram niya sa doktor. Pero patuloy pa ring hiniling sa kanya ng doktor na regular silang magkita ni Ping sa hotel. Ilang beses niya rin pinagbabantaan ng dalaga sakaling tumatanggi itong makipagkita sa kanya. Sinasabi sa kanya ng doktor na kung hindi siya susunod, ilalantad nito ang kanyang sitwasyon na magiging sanhi para matanggal ang dalaga sa trabaho. Sinabi nito kay Ping na may mga koneksyon siya sa pulisya at sa mga taga-usig at nagbabalang walang makakatulong sa kanya. Pinagbantaan niya rin ng dalaga na masasaktan ng kanyang mga kapatid sakaling isumbong siya nito sa himpilan ng pulisya. Nagsumikap ng husto si Ping para makaalis sa probinsya at manirahan sa lungsod at bilang isang nurse napakahalaga sa kanya ng kanyang trabaho. Natatakot din siyang posible siyang gantihan ng doktor sakaling lumapit siya sa mga pulis, lalo pat sabi nga sa kanya ng doktor may mga koneksyon to sa pulisya. Sa labis na pagsisisi sa pagkapasok sa ganitong sitwasyon at walang magawa na isipang magpatiwakal ni Ping simula pa noong January 2020. Una, uminom siya ng 80 gamot pampatulog sa loob ng 1 buwan. Pangalawa niyang tangka ay binuksan niya ang gas ng tangke ng kanyang lutuan sa loob ng kanyang kwarto. Saka natulog buong gabi pero hindi rin gumana. Sa sumunod naman niyang tangka ay kumuha siya ng 2 bote ng insulin sa ospital, saka itinurok sa sarili ang 800 units. Pero sa kabila ng lahat ng pagtatangkang to, hindi niya pa rin nagawang bawiin ang sariling buhay. March 2020, hindi na makakuha ng kwarto sa hotel si Dr. Lu dahil sa pandemya. Kaya sinabi niya kay Ping na umupa na lang ng bahay malapit sa ospital at siya na ang magbabayad. Umupa naman si Ping ng napakaluma at sira-sirang apartment. Noong gabi ng March 20, dumating sa nasabing apartment ang lasing na si Dr. Lu. Agad na nagtanggal ng damit at paulit-ulit na pinipilit si Ping na tabihan siya at makipagtalik sa kanya. Naglalaro ng mobile game si Ping noong panahong yun, kaya't ayaw niyang makaniig ang doktor. Pero sinimulan siyang insultuhin ito at muling pinagbantaan, kaya't wala na ring magawa si Ping kundi ang pumayag. Mabilis namang nahimbing sa pagkakatulog ang doktor pagkatapos. Nang marinig ang mga hilik ng doktor, si Ping na nakaupo sa gilid ng kama nakaramdam ng labis na pagkasuklam at pagkapahiya. Habang naiisip niya to, mas lalo siyang nagagalit. Pagkatapos, naghanap siya sa Baidu, isang Chinese search engine gaya ng Google kung ano ang gagawin sa taong sobra mong kinapupuutan at ayon sa isang sagot na kanyang napasa, iligpit ang nasabing tao. Sa huli, nagpa siya siyang gumamit ng data cable. Alauna ng madaling araw ng March 21, kumuha si Ping ng 1.5 metro ng data cable. Ipinalupot sa liig ni Dr. Lu saka hinila ng mahigpit. Biglang nagising ang doktor at nagsimulang magpupumiglas. Pareho silang gumulong sa ilalim ng kama, habang mahigpit pa ring hawak ni Ping ang dulo ng cable sa liig ng doktor. Pagkalipas ng ilang minuto, lupaypay at hindi na gumagalaw ang doktor.
Agad namang sinuri ni Ping ang carotid artery nito at nalamang wala na talaga tong pulso. Mabilis niya rin sinubukang i-CPR ang doktor pero wala na talaga tong tugon. Kaya't natiyak ni Ping na nailigpit na niya ang doktor. Pagkatapos nun, ginamit ni Ping ang fingerprint ni Dr. Lu para i-unlock ang mobile phone nito. Saka inilipat ang 98,000 RMB o humigit kumulang $14,000 mula sa Alipay account ng doktor sa kanyang sariling debit card. Kaya lang mabilis ring nabawas ng kanyang pinagkakautangang platform ng pera at tanging $135 na lang ang naiwan sa kanya. Patuloy na sinubukang gamitin ang ID at bank card ng doktor para makapag-apply ng mga utang online, pero bigo pa rin siya sa huli. Alas 8 ng umaga, maayos na nagbihis si Ping. Pumasok sa kanyang trabaho sa ospital at umuwi ng apartment mga 6 p.m. pagkatapos ng kanyang trabaho. Mula 8 p.m. hanggang alas 5 ng hapon kinabukasan, ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pagputol-putol sa katawan ng doktor sa 2,368 na piraso. Naisip niyang kailangan niyang mailigpit ng maaga ang katawan para maiwasang dumami ang mga bakterya. Sa mga oras na to, umuwi siya sa kanyang sariling inuupahang bahay para kunin ang kanyang mga damit. Itinapon ang kanyang sapatos na may bahid ng dugo at pumunta sa kotse ng doktor para hanapin ang IOU na isinulat niya para dito, pero hindi niya tumahanap. Tiniyak na ring i-text ang asawa ni Dr. Lu at nagpanggap bilang siya. Sinabi niya sa ginang na nasa labas siya ng bayan para sa isang operasyon. Nang tumawag ang asawa ng doktor, hindi niya to sinagot. Itinext niyang muli ang ginang na hindi siya makakasagot ng tawag dahil nasa labas siya at nakikipag-inuman. Gabi ng March 22, hindi na mapakali ang asawa ni Dr. Lu kaya tumawag na siya sa ospital para magtanong. At nalamang 2 araw na pala na hindi pumapasok ng trabaho ang asawa. Wala din naman utong anumang operasyon sa labas ng bayan, kaya't agad na ring tumawag ng pulis ang ginang. Hapon naman ng araw na yon, pumasok ng trabaho si Ping sa ospital. Napansin naman ng kanyang kapitbahay sa baba na barado ang tubo nito kaya't nagpatawag to ng tubero. Dito na rin nila nakuha ang mga giniling ng karne na may kasamang daliri ng taong bumara sa tubo. Kaya't mabilis din silang tumawag ng mga pulis. Nang dumating ang mga otoridad sa pinangyarihan, maraming laman na ang nakuha ng tubero mula sa tubo. Agad silang naghinala sa apartment sa 2nd palapag, sa itaas mismo ng residenteng napagbarahan ng tubo. Dahil walang tao, sapilitang pinasok ng mga pulis ang unit, at sa loob, nakita nila ang isang malaking palayok at ang mga itim na plastic bags na may lamang pinakuloang karne. Mabilis na itinuring ng mga pulis si Ping bilang ang pangunahing pinaghihinalaan. Nang gabi ring yun, inaresto si Ping ng mga pulis habang papauwi galing trabaho. Hindi makapaniwala ang mga otoridad na ang inosente at mahinang si Ping ay makakagawa ng ganitong kakarumal-dumal na bagay, ang pagtapos, pagtadtad at pagluto ng laman ng tao. Mabilis namang inamin ni Ping ang pagtapos sa doktor. Gayunpaman, sinabi niyang ipinagtanggol niya lang ang kanyang sarili dahil hinalay at pinagbantaan umano siya ng doktor. Sinabi niya rin na ilang beses na rin siyang nagtangkang magpatiwakal para lang makalayo sa doktor. Matapos ang pagsisiyasat, nakita naman ng mga pulis ang mga ebidensya ng tangkang pagpapatiwakal ng dalaga, pero mahirap makahanap ng ebidensya tungkol sa sinabi nitong panghahalay. October 30, 2020, hinatulan si Ping na nagkasala ng sinadyang pagtapos ng tao at pagnanakaw at nakatanggap ng parusang bitay sa unang paglilitis. Inapila naman ni Ping ang hatol. December 22, 2020, sa ikalawang pagdinig, mahinahong inilarawan ni Ping ang mga pangyayari. Paulit-ulit niyang ginagamit ang salitang hiya para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya na gustong laging makipagtalik sa kanya ng doktor. Ginawa siya nitong kalakuyo, gustong buntisin at pinagbabawalang magkaroon ng nobyo. Sinabi ni Ping sa korte na paano niya naman umano magugustuhan ng doktor. Nandidiri umano siya sa matabang matandang yon, ni hindi nga umano to karapat-dapat kahit maging tatay niya. Ang pangunahing punto naman ng pagtatalo sa pagitan ng taga-usig at depensa ay kung hinalay at pinagbantaan ba talaga si Ping ng doktor. Ang perang ibinigay sa kanya ni Dr. Lu ay hindi regalo. May nakitang promissory note sa drawer ng kanyang opisina na humiram nga sa kanya ng pera si Ping na may mataas na interes. Kaya't sa resulta sa korte, sinabing kusang pumunta si Ping sa hotel para makipagkita sa doktor.
At kusang loob niya ring pinapasok si Dr. Lu sa loob ng kanyang kwarto noong gabing nangyari ang insidente, kaya't hindi valid ang depensang panghahalay. August 20, 2021, pinagtibay ng korte ng Guangxi ang parusang bite kay Ping sa pangalawang paglilitis. Sinabi naman ng ama ni Ping sa isang panayam pagkatapos ng insidente na naniniwala naman siyang nagkasala talaga ang kanyang anak, pero kasalanan din naman umano ng doktor. Sinabi niya ring masyadong malupit ang naging hatol ng hukuman sa kanyang anak. Inilarawan niya si Ping bilang ang siyang pinagmamalaki ng kanilang pamilya at isang huwaran para sa kanyang mga nakababatang kapatid. Bata pa man ay mapagmalasakit na umano to at mahusay din sa paaralan. Umaasa sana siyang magiging matatag ang trabaho nito sa ospital at makakapangasawa sa lungsod para hindi na to muling bumalik pa sa hirap ng buhay sa probinsya. Hindi niya rin maintindihan kung paanong ang masinop at matipid na si Ping ay nagkaroon ng halos kalahating $1,000,000 na utang. Si Ping na nakatali ang buhok na animoy simpleng dalaga lang sa tabi ay nahulog ng husto sa pagsusugal online. Sobra siyang nalulong at hindi na kaya pang tumikil. Ninais niyang makawala sa kahirapan sa pamamagitan ng bitag sa pagsusugal online. Malaking halaga na ang natalo at nawala sa kanya pero ayaw niya pa ring tumikil. Kahit pa sa halaga ng kanyang sariling katawan, sa lalaking doble ang agwat ng edad sa kanya na labis niyang pinandidirihan. Sa ngayon, nakakulong pa rin si Ping habang naghihintay sa kanyang parusang bitay. Noong 2016, nagsimulang i-regulate ng gobyerno ng China ang industriya ng online lottery sa kanilang bansa dahil maraming mga pinagbabawal na platform at sa napakadali lang ditong tumaya kaya't maraming tao. Kabilang na ang mga wala pa sa hustong gulang ang nakukumon sa paglalaro nito. Ngayon, ganap nang ipinagbabawal sa kanila ang pagsusugal online.